Maraming eksperto na naniniwalang malapit na talagang magsimula ang China ng isang digmaan sa Asya. Marami kasing indikasyon na talagang naghahanda na ang China para sa isang gera. Pinapalakas na ng China ang kanilang militar at nagtatayo na rin ng mga military base malapit sa mga bansang posible nilang lusubin. Bukod doon, madalas ding magsagawa ang China ng mga military operations malapit sa mga bansa na mayroong teritoryo na gusto nilang angkinin. Kamakailan lamang, ang aircraft carrier ng China na CNS Shandong ay naglayag patungo sa South China Sea na lumapit ng halos 230 miles mula sa pangunahing isla ng Luzon sa Pilipinas. Ang paggalaw na ito ay nakakuha ng malaking pansin, lalo na dahil sa patuloy na tensyon at estratehikong interes sa rehiyon. Kasabay nito, aktibo rin ang Navy ng China sa paligid ng Japan ayon sa mga ulat mula sa Joint Staff Office ng Japan. Ang mga satellite images ay nakunan ang posisyon ng Shandong noong Hunyo 26 na nagpapakita ng kanyang lapit sa Pilipinas. Marami ang nangangamba na baka biglang lusubin ng China ang Japan, Pilipinas at Taiwan ng sabay-sabay. Alam kasi ng China na magtutulungan din ang tatlong bansa pag inatake ang isa sa kanila, kaya baka ang plano ng China ay ang mabilis na pasabugin ang mga military base ng tatlong bansa bago sila makatugon sa paglusob ng China. Ayon sa mga eksperto, posible talaga na biglang magsagawa ang China ng sabay-sabay na surprise attack sa tatlong bansa para matanggal kaagad ang kakayahan ng mga ito na lumaban sa kanila. Matapos ang pagdaan ng aircraft carrier ng China malapit sa Pilipinas, ang Shandong ay nakita malapit sa kanyang home port sa Hainan Island noong Hunyo 26. Ang mga military analyst ay nag-espekula na ang mga galaw ng carrier ay isang pagpapakita ng lakas bilang tugon sa mga kamakailang sagupaan sa pagitan ng China at Pilipinas sa Second Thomas Shoal. Gayunpaman, marami ding military analyst na nagsasabing ang mga aktibidad ng Shandong ay maaaring nauugnay sa mga certification exercises bilang paghahanda sa isang hinaharap na deployment. Ang huling operational deployment ng carrier sa Western Pacific ay nagtapos noong Nobyembre ng nakaraang taon na sinundan ng mga training mission sa iba't ibang rehiyon, kabilang ang Taiwan Strait. Ang Ministry of National Defense ng China at ang militar nila ay nanatiling tahimik tungkol sa mga operasyon ng Shandong kamakailan, isang karaniwang paninindigan dahil kadalasan nilang hindi inilalathala ang mga detalye tungkol sa mga aktibidad ng kanilang mga carrier. Ang kakulangan ng komunikasyon na ito ay nag-iiwan ng espasyo para sa mga spekulasyon at iba't ibang interpretasyon ng estratehikong layunin ng China sa rehiyon. Samantala, ang mga tubig sa paligid ng Japan ay nakakita ng pagtaas ng aktibidad mula sa mga barko ng China, ayon sa mga ulat mula sa Joint Staff Office ng Japan. Noong Hunyo 27, ang destroyer na CNS Kaifeng at frigate na CNS Yantai ay nakita malapit sa Tsushima at kalaunan ay tumawid sa Tsushima Strait patungo sa Sea of Japan. Ang kanilang mga galaw ay nagpatuloy habang sila ay nag-navigate sa Tsugaru Strait patungong Pacific Ocean. Ang Japan Maritime Self-Defense Force ay masusing nagbantay sa mga barko ng China. Tinitiyak na natutunton ang kanilang mga galaw. Ang karagdagang surveillance ay nagpakita ng presensya ng isa pang barko ng China na naglayag patimog silangan malapit sa Kume Island at dumaan sa pagitan ng Miyako Island at Okinawa patungo sa Philippine Sea. Ang isang barko ng Japan ay naatasan na magbantay sa barko ng China na nagpapakita ng tuloy-tuloy na pagbabantay ng mga puwersa ng Japan bilang tugon sa mga aktibidad na pandagat ng China. Bukod dito, ang isa pang cruiser ng China at isa pang fleet oiler ng China ay nakita na naglalayag patimog silangan malapit sa Rebun Island
at pagkatapos ay sa La Perouse Strait patungo sa Sea of Okhotsk. Mas maaga, ang mga barkong ito ay tumawid sa Tsushima Strait na nagpapatunay ng malawak na operasyon ng Navy ng China. Ang isang fast attack craft ng Navy ng Japan at isang aircraft ng JMSDF ay ipinadala upang subaybayan ang mga barko ng China na nagpapakita ng mga proaktibong hakbang ng Japan upang pangalagaan ang kanilang teritorial na tubig at mapanatili ang katatagan sa rehiyon. Talagang dumadalas ang pag-aligid ng mga barko ng China sa mga bansang maituturing na kalaban nila. Kaya naman, talagang mukhang naghahanda na ang China para sa isang digmaan. Posibleng pinag-aaralan na ng China kung paano sila magsasagawa ng mga pag-atake sa mga bansang gusto nilang lusubin. Ayon sa mga eksperto, dapat talaga ay paghandaan na ng mundo ang isang matinding gera sa Asya dahil posibleng malapit na talagang lumusob ang China. Ang China ay tinutulan ang pinakabagong pagsusuri ng Japan tungkol sa banta na dulot ng Beijing sa rehiyon ng Indo-Pacific bilang isang pinalaking banta at maling paratang. Kamakailan kasi ay sinabi ng Japan na China daw ang pinakamalaking threat sa kanila. Pinahiwatig ng China na nagsisinungaling lang ang Japan at isa daw false accusation ang sinabi nito tungkol sa China. Ayon sa Japan, ang mga military actions daw ng China ang pinakamalaking strategic challenge sa kanila. Kinundena ng Japan ang mga aksyon ng China sa karagatan at ang mga pagtatangka nito na baguhin ang status quo sa mga dagat ng Asya. Tinanggihan naman ng China ang mga kritisismo ng Japan. Ayon sa China, muli daw ginamit ng Japan ang mga lumang maling paratang laban sa kanila at pinalaki daw ang sinasabi nitong threat ang China sa Japan. Ganun pa man, maraming eksperto ang nagsasabi na talagang China ang pinakamalaking threat sa Japan, kaya totoo ang pahayag ng bansa tungkol sa China. Ayon sa China, hinihimok daw nila ang Japan na baguhin ang kanilang maling hakbangin, itigil daw ang pagpapalaganap ng hidwaan sa pagitan ng mga grupo, at tunay na mag-commit sa pagsusulong ng isang estratehikong relasyon ng kapwa kapakinabangan sa China at magtulungan upang bumuo ng isang konstruktibo at matatag na relasyon ng China at Japan na nararapat para sa bagong panahon. Ganun pa man, kitang-kita na China ang gumagawa ng mga agresibong aksyon laban sa Japan kaya tumitindi ang hidwaan ng dalawang bansa. Gustong palabasin ng China na Japan ang nagsisimula ng gulo kahit kitang-kita na sila ang tunay na nagsisimula ng gulo. Ang strategy na to ay madalas ginagawa ng China at pati na rin ng Russia. Ayon sa isang eksperto, ang mga alalahanin daw ng Japan tungkol sa pag-uugali ng China ay lumakas sa nakalipas na ilang taon dahil sa pagdalas ng mga agresibong aksyon ng Beijing sa East at South China Sea. Dagdag pa niya, bukod pa doon, binabantayan din daw ng Tokyo ang lalong nagiging agresibo at mapanganib na retorika at pag-uugali ng Beijing patungkol sa Taiwan. Inanunsyo din ng Japanese Maritime Self-Defense Force na magsasagawa ito ng isang naval deployment na kinabibilangan ng 6 na surface ships, submarines at 2 air units upang suportahan ang isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Ayon sa mga eksperto, maraming indikasyon na talagang sineseryoso ng Japan ang posibilidad na lumusob ang China sa Taiwan. Ang pagpapalakas nila ng militar nila ay isang senyales na talagang naniniwala ang Japan na sobrang mapanganib ang China sa kanila at sa mga iba pang bansa sa Asya. Ayon sa mga eksperto, makikita daw talaga na pinapalakas na ng Tokyo ang depensa nila kasi nag-aalala talaga sila tungkol sa pagiging agresibo ng Beijing at lalo na sa relasyon nito sa Moscow. Ang Russia kasi at China ay lumalakas ang kooperasyon. Parehong kalaban yun ng Japan, kaya posibleng baka bigla nilang sabay na atakehin ang Japan. Pag lumusob kasi ang China sa Taiwan,
posibleng tulungan ng Russia ang China sa pamamagitan ng pag-atake sa mga military base ng Japan para mapigilan ito sa pagtulong sa Taiwan. Kaso, pag ginawa nila yon, malaki ang posibilidad na magkaroon na talaga ng isang pandaigdigang gera. Ayon sa mga eksperto, nakikita daw ng China ang anumang pagtatangka ng ibang mga bansa na makipag-ugnayan at pagbutihin ang relasyon nila sa China bilang tanda ng kahinaan. Kaya naman, dapat daw talaga ay ipakita ng isang bansa na malakas sila para mag-alangan ang China na atakehin sila. Sinabi ng presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky sa isang speech na nagpaplano daw silang makamit ang pinataas na kakayahan sa air defenses at iba pang mga pagpapabuti sa seguridad sa susunod na buwan. Ang kanyang talumpati ay sinundan ng isang pagpupulong kasama ang delegasyon mula sa Kongreso ng Estados Unidos at ilang mga pagpupulong sa pagitan ng tanggapan ng Pangulo at ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Ukraine. Ayon kay Zelensky, detalyadong tinalakay daw nila ang lahat ng mga plano para sa Hulyo. Ang buwan daw na ito ay maaaring magdala ng mas malaking paglakas para sa Ukraine, partikular sa pagprotekta sa himpapawid at pagbibigay ng tunay na seguridad sa bansa nila. Ang pamahalaan ng Ukraine ay nagkakaisa sa mga prioridad at layunin sa mga negosasyon kasama ang kanilang mga kakampi, lalo na sa Estados Unidos, ayon kay Zelensky. Nagpasalamat din siya sa bipartisan na delegasyon mula sa US House of Representatives para sa pagsuporta sa Ukraine at sa mga panuntunang batay daw sa internasyonal na kaayusan. Bukod doon, nanawagan din si Zelensky sa pamumuno ng Estados Unidos na tiyakin na matatanggap ng Ukraine ang mga long-range weapons, sapat na mga fighter jet at karagdagang mga air defense systems na tinawag niyang mga mahalagang salik na nakakaapekto sa buong kurso ng digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ayon kay Zelensky, umaasa rin ang Ukraine na makakamit nila ang progreso patungo sa pagsapi nila sa European Union sa loob ng susunod na buwan at pipirma ng mas maraming bilateral na kasunduan sa seguridad kasama ang mga kaalyado sa Europa.